Okay guys, good morning. So mga ka-circle, good morning po sa inyo lahat. So guys, pag-usapan natin ngayon ang laban ngayon, no? Mamaya, laban ni Jerwin Angkahas versus Takuma Inoue. So here's my final prediction of this fight. For me, Jerwin Angkahas will win via stoppage. Why? Because Jerwin Angkahas, he knows that Takuma Inoue has no power. So, sa tingin ko dyan, bibigyan niya ng magandang pressure, no? Bibigyan niya ng pressure si Takuma Inoue, no? Na magkamali, no? Alam niya sa sarili niya na in terms of power, medyo doubtful tayo dyan. Unlike doon sa brother niya na sobrang nandun na lahat ng skills. Sa skill set, power, speed, andun sa kapatid niyang isa. So ngayon dito kay Takuma Inoue, medyo pagdating sa speed, medyo questionable pa yung speed niya, no? Pero andun, no? Andun yung speed niya, nandun pa rin. Pero yung power, no? Yung power ang problema diyan, wala siyang power. Hindi kagaya doon sa kapatid nga niya na si Naoya Inoue. So I think round 1 to 4, Takuma Inoue his plan will outbox, no? Ito is tingin ko yung plano niya, i-outbox niya si Jerwin Angkahas. Kasi tingin ko yun lang yung paraan ko na makikita ko na mananalo siya is to outbox Jerwin Angkahas. Alam naman natin si Jerwin Angkahas, guys, nakikipagpalitan ng mukha yan, nakikipagtututo yan, no? At saka isa pa, kung kukumpara natin yung caliber ng mga opponents nilang ni Takuma Inoue versus Jerwin Angkahas, medyo mas matitibay, no? Mas makakapal ang mukha yung mga caliber ng mga opponent ni Jerwin Angkahas. So tingin ko, via experience, lamang na lamang si Jerwin Angkahas. Via power, malakas, lamang na lamang din si Jerwin Angkahas, guys. Speed, siguro bibigay na natin kay Takuma Inoue. Pero tingin ko, kahit lamang ng speed si Takuma Inoue, as long as walang power yan, hindi yan nire-respect ni Jerwin Angkahas. So for me, saludo kay Jerwin Angkahas just in case na manalo siya. Siyempre, wag pa rin natin underestimate si Takuma Inoue kasi Inoue brothers pa rin yan, guys, no? Malay mo naman talaga na nag-practice siya, nag-ensayo yung tao para palakasin yung kamao niya, no? Hindi lang naman si Jerwin Angkahas yung may karapatan na magpalakas, so si Takuma Inoue din. So wag lang i-underestimate ni Jerwin Angkahas, no? Kasi medyo matibay pa rin naman yan si Takuma Inoue. Nakita na natin yan sa mga ilang laban na hindi yan sumusuko. Tumatagal yan, guys, na hanggang 12 rounds. Yun ang maganda kay Takuma Inoue. In terms of stamina, andyan yung stamina ni Takuma Inoue. Ngayon, guys, meron din tayo isang Pinoy boxer na lalaban ngayon. So baybayan din natin, guys. So bigyan din natin ng support na si Jonas Sultan, no? Lalaban siya sa wild card siya ni Jerwin Angkahas. Okay? Tapos meron akong isang Japanese boxer din na favorite, no? Hindi lang naman si Naoya Inoue yung favorite ko doon. Meron din si Junto Nakatani, guys. Panoorin niyo yung, guys. Ano siya? Co-main event siya ng laban ni Jerwin Angkahas sa ni Takuma Inoue. So see you around, mga circle.